Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, ang topic ko ngayon, talagang hindi pinalampas ni dating Senador Sonny Trillanes. Hindi pinalampas ni Trillanes sila Cayetano at Marcoleta. Sinama sa kinasuhan. Ngayong araw mismo yan, mga kabunyog. Dati ang mga kinakasuhan lang ni Trillanes ng cyber libel, yung mga malita boys, yung mga ex-bagmen ni Saldico. Yun lang yung mga kinakasuhan dati ni Trillanes. Kapag nagpa-file siya ng cyber libel, yung mga mga ex-marines na yon, o yung tinatawag nating ex-malita boys. Pero ngayon sa pagkakataong ito, hindi na lang yung mga malita boys ang kinasuhan ni Trillanes eh. Hindi na lang yung mga yon. Pati senador. Kaya dito kasama sa kinasuhan si Cayetano at si Marcoleta, kaya matindi talaga itong si Trillanes, Kahit senador ka pa, kakasuhan ka niya. Tungkol saan ang kaso at ano ang ikinaso? Ang ikinaso ni Trillanes ay cyber libel. Tungkol saan yung cyber libel na yon? Ay yung mga illegal na hearings na ginawa nila Marcoleta at Cayetano. Yung mga Blue Ribbon Committee hearings daw nila. Ay di ba nung June 4 nagpatawag sila ng Blue Ribbon Committee hearing daw doon sa Senado, pero wala namang kumukuha ng minutes, wala namang stenographers, wala, talagang propaganda lang. Ay ngayon, pinayagan nila Cayetano at Marcoleta na makapasok sa Senado at nagsagawa sila ng bogus na hearing ng Blue Ribbon daw, kasama si Amy Marcos, si Padilla, saka si Pia Cayetano at si Loren Legarda. Pero ang promotor talaga doon, si Marcoleta at si Cayetano. Ngayon, doon sa pag-appear na yon ng mga malita boys, talagang siniraan na naman si Trillanes. Yung mga paulit-ulit nilang sinasabi na tumanggap ito ng milyon-milyong pera at may ito yung nagbigay ng pera sa ICC. Dahil doon, ito na ngayon, nagdesisyon si Trillanes, kasuhan sila. Kasuhan sila yung 18 na malita boys, kinasuhan niya ngayon ng cyber libel, pero hindi lang yung malita boys ang kinasuhan niya, pati senador. Lalo na si Marcoleta at saka si Cayetano. Kabunyog Edwin Laririt, shout out sa iyo. Kaya ito mga kabunyog, tama lang ito. Tama lang itong ginawang ito ni Trillanes na hindi lang yung mga malita boys na yun ang dapat kasuhan. Sila Cayetano mismo at Marcoleta, kasi sila naman talaga ang promotor noon. Yung ginawang hearing sa Senado na pinagsalita yung mga malita boys. At ang paulit-ulit kasing sinasabi ng mga malita boys na yon, ang binigyan daw nila, nag-deliver daw sila ng mali-malitang pera na milyon-milyon ang laman, ay sila Trillanes ang diniliberan nila. Si Laila de Lima, si Franz Castro. Kaya si Trillanes sa pagkakataong ito, ayaw niya nang palampasin. Kaya ang kinaso niya, cyber libel. Cyber libel, mga kabunyog. Sa DOJ siya nag-file ngayon. Laban dito sa 18 na malita boys, pero ang pagkakaiba nitong pagsampa nito ngayon ni Trillanes ng kaso, hindi na lang yung malita boys ang kinasuhan niya, pati si Marcoleta at si Cayetano. Kaya sa totoo lang, itong si Cayetano, ang daming kaso ngayon na kinakaharap. Doon sa pagpatakas kay Bato, involved siya doon. Iniimbestigahan na naman ng NBI yon. Pati ang DOJ. Ang DOJ iniimbestigahan din si Cayetano tungkol dun sa pagpapatakas kay Bato.
Hindi lang yung pagpapatakas kay Bato, yung putukan sa Senado na hindi naman pala under attack ang Senado. Peke pala yung sinasabing inaatake daw ng NBI yung Senado. May pananagutan na naman doon si Cayetano. Tapos ito na naman, Cayetano na naman ito. Kaliwat kanan ang kinakaharap na kaso ni Cayetano eh. At itong kay Trillanes, cyber libel ito. Ang cyber libel dito, yung pagpapakalat ng mga kasinungalingan para masira ang reputasyon ni dating Senador Sonny Trillanes. Ribbon Committee hearings umano kung saan yung mga Malita Boys ay inaakusahan si Trillanes na tumanggap daw ng mali-malitang pera. At ang nagbigay sa kanila ng platform para makapagsalita ay si Cayetano at si Marcoleta. Kaya kasama sila ngayon sa kinasuhan ni dating Senador Sonny Trillanes. Sabi ni Trillanes, ano na ito? Hindi ko na ito mapapalampas mga ginagawang ito at hindi na lang daw sila yung mga Malita Boys ang kinasuhan niya. Kasama na daw si Cayetano at Marcoleta para matuto naman itong mga senador na to. Hindi naman ibig sabihin na senador sila ay hindi na sila sa ng batas. No one is above the law. Yan ang malinaw diyan. Kaya sabi ni Trillanes, habang ginagawa nila yan, hindi siya titigil, kakasuhan niya ang mga ito. Si dating Senador Sonny Trillanes talaga, matindi kaliwat kanan ng mga kinakaso. Kinasuhan si Sara, kinasuhan si Bongo, kinasuhan si Pulong. Itong mga Malita Boys na ito, maraming cyber libel cases na ang kinaso niya dyan. Itong ngayon, bago na naman to. At ang pagkakaiba dito sa ikinaso niya, kasama ang mga senador. Sila Marcoleta at si tama yan para maturuan ng leksyon. Itong mga ito, sabi ni Trillanes, naniniwalaan niya siya na itong mga Malita Boys na ito ay mayroon diyan babaliktad. Mayroon diyan ng mga babaliktad na bakit? Sa dami ng kasong kinakaharap nila, alam na yon, magiging masyado ng abala sa kanila, grabe ang inconvenience, at kapag naparusahan sila doon sa mga kaso na yan na perjury, cyber libel, makukulong sila itong mga Malita Boys na ito. Kaya sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, naniniwala siya na mayroon diyang mga babaliktad. Kapag gumulong na yung mga kaso na isinampa sa kanila, babaliktad na yung mga yan, sabi ni Trillanes. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.